Your home for quality, affordable, and complete lines of veterinary and agricultural products. Pacifica Agribet. Kumpleto na, sigurado ka pa. Agri-TV! 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 Hayop! 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 Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Pambihira ka, oh. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagpupunta? Hindi mo ba alam? Mataas na sikat ng araw. Nagbibilad ka pa. Tingnan mo, ang itim-itim mo na. At hindi ka na nahiya. Ang tagal-tagal na kitang sinasabihan, magpahit ng balbas mo. Ay, nako. Hindi ko umat malakas sa chicks yan ang gagawin mo. Ay, mga ka-agri, nandiyan na pala kayo, ha? Hindi ako nalilipasan ng gutom. Nakapagkape na rin naman ako dahil iniintay ko po na ako inyong panoorin dito nga po sa programang talaga naman po na magbibigay sa inyo ng isang umagang punong-puno ng kalaman na atin pong madidiskubre kasama ang mga doktor na dekalibre. Ang mahalaga po dito, siyempre, ito ay libre. Kaya po, bantay-bantay lang, sulat-sulat din pag may time, at panoorin niyo po ang aming mga hinihain dito lamang sa Agri-TV, Hayop ang Galing. Ngayong umaga sa Agri-TV, Hayop ang Galing. Tutulungan namin kayo pagdating sa tamang gamot ng ating mga baboy. Mamaya yan sa Bantay Baboy pa rin. Nutrisyon ang pagkain, laging tiyakin. Huwag hahayaang mga yayat ang inahin dahil sustansya ng bihik dito nang gagaling. Mamaya yan sa Tatak Bigrola all the way. Mga kahayupan sa matamis na farm. Mga hayop ang ating ibibigay sa pagpapatuloy ng ating series kay Farmer Senator. Kilalanin ang isang breeder ng American Bully. Grooming pa rin sa ating alagang pets, kuko at tenga, linisin na. Lahat ng yan at marami pang iba, maya-maya'y panuorin. This portion is brought to you by Univet. Mga ka-agri, hanap niyo po ba ay gamot na matipid pero nababahala sa maaaring kapalit? Maingat at mabisa ang gamot na kailangan, ngunit presyo naman ay nagsisitaasan. Huwag pong mabahala pagkat may solusyon dyan. Ako nga po si Makata na inyong maaasahan pagdating po sa pagbantay ng inyong babuyan. At syempre nga po, pagdating po dyan sa gamot ng ating mga baboy, ang kailangan natin ay yung may kalidad kapalit ng seguridad, yung mabisa at safe sa ating mga alaga. Ngunit kadalasan nga po nasasakripisyo yung kalidad dahil po sa pagtitipid. Kumusta po kayo mga kapwa hog racers ko? Brony po ulit ang inyong lingkod. Tayo po ay matindi ang pagbabantay sa mga kalusugan ng ating mga baboy. Pero syempre, bantay budget din, hindi po ba? Kaya naman laking ginhawa na marami ng gamot ngayon ang affordable. Mas nakakatipid tayo. Pero Dok, minsan napapaisip ako mura nga yung gamot, pero okay kaya yung kalidad? Walang problema yan mga Ronnie dahil meron tayong GenVet. Ang GenVet ay generic veterinary products na galing sa UNACO. Ito ang mga kadalasang produktong binibili natin na ginawang mas affordable, pero walang bawas sa kalidad ng produkto at safe pa rin gamitin sa ating mga alaga.
Aba Doc, ayos ang GenVet na yan Kompleto ba yan sa gamot na madalas gamitin ng mga backyard hog racers tulad ko? Yung mga gamot na karaniwang ginagamit ng mga hog racers, meron ng GenVet, tulad ng ivermectin. Ito ang broad-spectrum dewormer na mabisa laban sa mga parasites, mapaloob man o labas ng katawan ng alaga. Ito ang GenVet Ivermec. Para naman sa pneumonia, meron namang Tylosin ang GenVet. Mayroong Tylosin tartrate ang GenVet. Ito ang broad-spectrum antibiotic na lumalaban sa pneumonia ng mga alaga nating hayop. Ito ang GenVet Tylo. Meron din tayong GenVet product na tumutulong sa panganganak at pagpapagatas ng inihin. Ito ang oxytocin o ang GenVet Oxin. At syempre yung mga essential na vitamina na kailangan ng ating mga hayop, yung mga vitamins A, D, at E. Para sa pangkalahatang kalusugan at magandang paglaki, GenVet ADE ang para dyan. Kadalasan, mas lumalaki ang ating gastos kung bumibili tayo ng mga produkto na hindi na makilala at hindi tayo sigurado sa kalidad. At dahil may GenVet na, hindi na natin kailangan magsakripisyo na malaki para makuha natin yung magandang kalidad para sa ating mga alaga. Paano nga naman mababantayan ng mga baboy ng wasto kung ang mga gamot nito ay tila mga ginto? Buti na lang at GenVet ay nandiyan, magaan na din pati inyong pakiramdam. GenVet Ivermec, Tylo, Oxin at ADE, sa mura at bisa nito, wala ka nang masasabi. Dahil sa ito ay prasyong kaibigan, tip kong ito'y huwag mong kalimutan. Sa ating pagkikita nga po sa susunod, tungkol sa pesteng bulate ang episode, abangan po ang solusyon. Dapat ninyo yang mapanood, kasama po ng inyong poging lingkod. This portion was brought to you by Univet. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac. Mabuhay po mga tagapag-alaga! Isang araw na naman po ako sa inyo ay bumubulaga. Bantay baboy pa rin ang ating paksa. Nawa po dito hindi kayo magsawa. Nung nakaraan nga po ay pinag-usapan natin ang gamit ng Mama Pro Developer sa ating mga inahin at epekto po nito sa biik. Matapos po ang panganganak, ang susunod na kailangan nating gampanan ay yun pong paggabay sa wastong pangangalaga sa nagpapasuso nating mga inahin. Kumusta po, kapwa hog racers ko? Ronnie po ulit ang inyong lingkod. Nakakatuwa po kapag nakikita natin nanganganak ang ating inahin. Ang sarap subaybay ng mga biik na sumususo sa inahin. Yan po ang kinabukasan ng ating babuyan. Kaya dapat sapat ang gatas ng inahin para sa mga biik. Kaya dapat tatak Pigrolac all the way. Bigyan ng Mama Pro Milk Maker. Doc, ano pa po ba ang dapat nating gawin para masiguro nating sapat ang gatas ng inahin? Siguraduhin natin lagi, Mang Ronnie, na sapat yung binibigay natin na pagkain sa ating mga inahin. Pero importante dito na marami lagi silang tubig. Kaya siguraduhin natin dapat na ang ating mga nipple drinkers ay naglalabas ng 2 liters ng tubig kada minuto. At kung wala ka namang nipple drinkers, pwede kang magbigay ng tubig. Pero ito dapat lagi mong gawing available kada pagkain ng ating mga inahin. Doc, minsan ay napapansin ko ang aking inahin na may pagkatamlay. Walang ganang kumain at unti-unti nangangayayat. Bakit ito nagkakaganon, Doc? Pag minsan kasi, pag ang ating mga inahin humihinang kumain o tinatamlayan sa pagkain, karaniwan, pwede rin natin i-check yung tubig nila kung sila ba'y nabibigyan ng sapat na tubig. Ang mga inahin natin, lalo yung mga nagpapasuso, kailangan niya uminom ng 20 liters ng tubig kada araw. At kung summer o tag-init, pwede pang madoble ito. Doc, bakit kailangan dahan-dahan ng pagdami ng pagkain mula pagkaanak? Ginagawa natin ito, Mang Ronnie, para maiwasan natin yung biglang pagdami ng gatas ng ating mga inahin. Ito rin yung karaniwan nagkokos ng MMA at pagtatay ng ating mga biik. Ang nutrisyon ng mga biik natin nanggagaling sa inahin. Kaya dapat, ang siguraduhin natin na ang ating mga inahin ay kailangan makuha niya yung sapat na nutrisyon niya araw-araw. Kung nakasanayan natin na magpakain lang ng 2 beses sa isang araw, para maibigay natin yung sapat na dami ng nutrisyon sa ating mga inahin, pwede natin gawing hati-hatiin natin.
Kung datihan 2 beses lang tayo sa isang araw, pwede natin itong gawin 3 hanggang 4 na beses. Dok, ginagawa ko yan. Kaya lang minsan, wala akong ganang kumain yung inahin ko. Pinaniniwalaan kasi na mas may ganang kumain ang inahin kung ang kanilang pagkain ay basa. So pwede natin sundin yung wet feeding. Kung saan, ginagawa natin ay sinusunod natin yung 3:1 ratio. 3 litrong tubig sa 1 kilong pagkain. Pero pag ginawa natin to, mas madaling napapanis ang ating pagkain. At dahil nga basa, kailangan nating maiwasan ang pagkapanis ng pagkain. Mas magandang gamitin nating paraan ng pagpapakain ay yung mas madalas pero paunti-unti. Malaking maitutulong nito sa gana nating inahin, lalo na kung panahon ng tag-init. Sa paggamit ng high nutrient density diet, katulad ng Mama Pro Milk Maker Premium, nasisigurado natin na makukuha natin yung sustansya kahit sa kaunting dami lang na pagkain. Mas nire-recommenda ito kaysa sa magpakain ka ng low density diet sa ating mga inahin, lalo na kung sa panahon ng tag-init o kung maraming biik na sumususo sa ating mga inahin. Ang Mama Pro Developer at Mama Pro Milk Maker ay hindi lang para sa ating mga inahin. Pwede rin ito sa mga barako at sa mga dumalaga. Huwag pong hayaang mga yayatang inahin dahil sustansya ng biik dito nang gagaling. Nutrisyon ng pagkain, laging tiyakin. Mama Pro ang piliin, ito ang laging bilhin. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Tigrolac. Kilalanin natin si MVP Jr. Si Big Black Chevy. Si Mr. MVP. Si Uno. At si Bad Trip. Ilan lamang yan sa mga alagang aso ng American Bulldogs breeder na ito mula pa sa bataan. Nagsimula ako sa Rottweiler as guard dog dito sa business namin. Then, afterwards, may mga nakilala akong mga breeder and show enthusiast sa mga dog lovers din. Sila nag-introduce sa akin na mag-breed. Hanggang sa na-introduce sa akin na isang kaibigan ko tsaka kamag-anak ko yung American Pit Bull Terrier. Then, doon, after that, nag-evolve na to American Bully. According sa founder nito sa US, si Dave Wilson, ang American Bully is composed of American Pit Bull times American Stafford or Armed Staff. It's a dog that we bred for many years to carry more bone and more substance, but we toned down the personality of the Pit Bull and made it a very dog-friendly dog. Ang standard, 17 inches pataas from meters. So simula dito, hanggang dito, yung sukat. Siyempre, expect natin mas malalaking aso, pero may build. Pero dapat kasi, para matawag din na bully, dapat nagko-conform ka sa standards ng ABKC standards. Sa tikas at features ng American Bully, aakalain mo bang these are one of the friendliest and loving dogs around? Ay yes, oo, nalalaman nila to. Kasi, ito kasi parang Pit Bull. Pero for now, sa ngayon, ang tawag na sa kanila is American Bully. Nami-misinterpret lang, akala natin sometimes aggressive sila, hindi. Pero kung paano mo sila pinalaki, ganun ang magiging nila, ugali. Ang American Bully, friendly sila kung makapapansin nyo. Ngayon nyo lang sila nakita, ngayon nyo lang siya nakilala. Pero agad-agad mahahawakan mo siya, makakapagpa-picture ka sa kanya, makakapag-communicate kami through Facebook. So like itong si Chevy, nabili ko to sa California, sa may Hollywood. Ngayon, kung mag-i-import tayo ng bully sa States, kailangan natin ng permits na manggagaling dito sa atin. Yung sa Bureau of Animal Industry, yung import permit. Then after that, bago sila makapagpadala dito, kailangan nila pumunta sa Philippine Consulate to get permits, tsaka yung international herd certificate nila na nagko-comply na yung mga restrictions sa atin. Like for example, dapat may rabies ang aso. Yan. Siguro makakakuha tayo ng mga bully, 500,000 up sa peso na yon. Meron tayong mga bully na, let's say, sabihin natin na hindi na maiiwan sa atin. Kumbaga, magugustuhan mo na, quality na. Actually, meron tayong club dito sa Pilipinas. Yan yung NPTC PBL, National Pit Bull Terrier Club
pinagsama sa Philippine Bully League. Ngayon, may mga club na yan, may mga affiliates yan, may mga group. Like for example ako, ang affiliate ko is FBI or Filipino Bullies Incorporated. It is a group of kennels na pinagsama-sama na mga show enthusiasts. Kung bibili ka ng bully, kailangan ready ka sa lahat. Like for example, yung facilities, then yung, siyempre, importante yung pera. Kung show enthusiast ka kasi, so kailangan yung diet nila iba eh. Hindi siya ordinaryong dog food lang para ma-attain mo yung mga katawan na ganito. So, like for example, gumagamit ka ng raw chicken, beef, then may mga supplements tayo or vitamins para sa kanila. Kasi ang dogs, dual purpose. Hobby mo at the same time, for protection mo din. I'm Dave Wilson, and this is Agri TV #1. Ang tamang facilities para sa American Bully. Yan ang pag-uusapan natin next week dito pa rin sa Agri TV. Hayop ang galing! Mga ka-agri, ito po muli si Makata na punong-puno ng charm mula rito sa Sweet Spring Country Farm. At kahayupan naman ang tatalakayin ko po. Pwede akong kumanan, kumaliwa o kaya ay paliko. Ang magtutur sa akin, siyempre, si Senator Kiko. Tara na po. Senator, dahil napakarami na ho nating natalakay, ang napansin ko po kanina may palakad-lakad diyang malaking daga. Hindi. Yan ang ating alagang pet biik. Ay, hindi ko ba daga yun? Hindi. Si Bacon. Tinawag ni Sharon na Bacon kasi sabi nila ang bacon galing daw sa baboy. Pero ang biro natin kasi, hindi na namin siya kakatayin. Sa bagay, siya'y babae, siya'y inahin, magiging inahin. At binigyan na namin ng executive clemency. Pardon na siya, wala nang death sentence. Ganun po ba? Oo. Dahil nga po pasyal ang ginagawa niya, pwede na po ba kung ipasyal naman sa inyo pong mga hayop pa rito na talaga namang inaalagaan? Meron tayong mga manok dito. Manok at sisiw. Ito ang aking mga chicks. Mga chicks yun po? Oo, gusto mo makita? Opo. Pag mahilig ka sa ganitong chicks, walang issue. Ito native na chicks. At ang pagkain natin dito ay organic din. At free range siya. Malaya po ang mga chicks ninyo. Hindi kailangan pahirapan, no? Relax na relax yung mga alaga. Wow! Kasarap Okay, buka mo. Susubukan ka po. Ay, teka, bukang binantay, binuardyahan eh. Salamat. First time ko pong naka-experience ng ito. Ang sarap. Bibing, tikman mo. Yan si Berkey. Ayan po, nagpangalan si Sharon. Megastar. Nung nakita niya, sabi niya, ay, Berkey. Bakit Berkey? Sabi niya, pakiramdam ko, parang Berkey. Happy birthday. Berkey pala. Berkey to you. Ito naman ang ating organic, native na mga baboy. Ayan! Yung mga kamag-anak ni Bacon. Electric fence ito. Low voltage lang naman siya. Kapag kapapansinin mo, kahit na nakikita niya yung nagdudumi sila dyan, walang amoy. Oo nga po, no? Hindi tulad nung conventional na piggery, papalapit ka lang, amoy na amoy mo na yung masangsang na amoy. Dito wala. Wala siyang amoy. Unang-una, kasi bukas siya, pag tumama na yung araw, patay na yung mikrobyo eh. Pangalawa, ang pinapakain kasi natin sa kanila, puro organic, puro gulay. Ito, biro mo, organic na lettuce pa kakainin niya. Kain din pag may time. Dito po sa farm nyo, Senator, kung halimbawa kung may nakagusto na bumili nitong mga pang-inahinan, sila naman ang mag-aalaga, pwede po ba? Pwede. Ang kain naman nito, nagdeposito ka ng 5 o 4, pagkatapos ng 2 taon, 4 na po na. Kaya, importante rin sa ating mga magsasaka, kung halimbawa, rice farmer sila, meron ding piggery. At saka nga po yung idea, Senator, kasi po sa lugar namin, ang pinoproblema, lalo na kung marami kang kapitbahay, hindi ka makapagtayo ng baboyan dahil nga yung amoy daw. Eto. Ayun na nga. Kaya malayo, kaya malapit. Walang amoy. Maayos ang simoy ng hangin.
Next week, sa pagtatapos ng ating farm tour sa Sweet Spring Country Farm ni Senator Kiko, mga produktong patok dito, ipakikita namin sa inyo! O pare, kumusta? May kasama ka pang ahas. Ito ba? Ito yung pinakamasipag na ahas. Tingnan mo, nangahoy pa. Bakit naman ikaw may dala ka pang butiki? Dito butiki, baby crocodile o buhaya. Ganun ba? Sorry Alam mo po pare, meron akong kwento tungkol sa history nitong buhaya. Na ang pagpapatunay nito itong buhaya, merong isang salita at dignidad. Paano mo naman nasabi yun pare? Kasi pare, nung araw, nagkaroon ng contest kung saan ang naghamon itong si buhaya. Hinamon yung sawa na ang sabi niya, kung magagawa mo yung mga nagagawa ko, bibilib ako sa iyo. O ano nangyari? Sabi nung ahas, ano naman ang mapapala ko kung magagawa ko yon? Sabi ni buhaya, di bibigay ko sa iyo yung dila ko. Ano ginawa ba ni buhaya? Tumawid itong si buhaya sa kabilang ilog. Nagawa ba ni sawa? Nagawa ni sawa. Kaya itong si buhaya, binigay yung dila niya sa sawa. Kaya nga mga buhaya, walang dila Ganun ba? Kaya pala dalawa ang dila nitong mga ahas? Pare, kaya dapat itama na natin yung impression natin sa mga buhaya na laging negative. Sila yung may isang salita at dapat tularan ng mga tao. Agree ka ba? Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil daily and complete your passion. I feel Fights parasites and infections. Provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections. Provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. This portion is brought to you by Happy Pets Frenzy Shampoo, the mild shampoo especially made for your pets. Sa continuation ng Happy Pets tips and information on pet grooming, we will focus on one of the most common dilemma of pet owners, ang ear cleaning and nail trimming. At sa aming pag-iikot, we bumped into one pet owner na kailangan ng ating tulong. Hi, I'm Grace and this is Chico. So as you can see, si Chico is super kulit and super likot na dog. So sa ngayon, nahihirapan na akong i-groom siya, lalo na yung pag-cut ng nails at paglinis ng tenga. So I really need an expert para matulungan ako. Siyempre, Happy Pets wouldn't want you to be the victim of your own lovable pet, diba? Kaya to the rescue ang Happy Pets. Dinala namin agad si Grace and lovable Chico to the Pet Society Veterinary Clinic to properly do the task of nail trimming and ear cleaning kay Chico. Good morning! I am Doc Marlon Perez of Pet Society, and for this day, kasama natin ang ating Happy Pets na si Chico at ang aking groomer. Dinala kasi si Chico sa amin kasi namblema ang kanyang owner dahil malikot siya during ear cleaning at saka nail trimming. For this day, ipapakita namin ang proper way ng ear cleaning and nail trimming. Ear cleaning is very important dahil ito ang pinagmumulan ng amoy sa aso. Ito rin ay pinamamahayan ng iba't ibang parasite gaya ng fungi at saka ear mites. To prevent this, kailangan nating linisin yung ear at least once a week. To clean this, kailangan natin cotton at ear cleanser para matanggal ang mga namuong dumi.
I-check din natin kung may makapal na ang balahibo sa tenga at kailangan tanggalin for good measure. Ngayon naman, nail trimming naman tayo. Sa nail trimming ay importante din sa pet dahil kung humaba ito, maaaring makasugat sa kanyang playmates at sa kanyang owner during playtime. Possible din na kung humaba, maaaring mahirapan siya kanyang paglalakad at maaaring masugatan ng kanyang paa at ma-infect. Dapat lang tandaan sa nail trimming na ang alam natin dapat ang saktong haba ng pagputol. Makikita naman natin ang white line niya sa kuko. Sigurado hindi na maiwasan na magdugo at maputol ng sagad ang kuko para hindi ma-infect. Posible din na kung mahaba ang kanyang kuko, mahirapan siya sa kanyang paglalakad at masugatan ang kanyang paa at ma-infect. Yan! Malinis na ang ears and nails ni Chico. He's surely one happy pet. And I'm sure matutuwa ang owner nito. Till next time, dito sa Happy Pet, alagang hayop ang galing. This portion was brought to you by Happy Pets Country Pet Cologne, leaving your pet smelling clean and fresh. Mga ka-agri, maraming salamat po sa mainit ninyong pagtanggap sa aming programa tuwing linggo ng umaga, alas 7:30. At siyempre po si Makatang palagi ninyong makakasama. Maraming salamat din po kay Doc Ayong Lorenzo at sa kanyang butihing anak na si Yulo sa pagpapagamit ng kanyang farm dito sa San Mateo at sa masarap na pagkain inihain sa aming grupo. Ang laki. Teka, ito mukhang bisor. Sir! Mawalang galang na po. Ako po'y nainitan at summer eh. Meron ho ba kayong pwedeng paliguan ko rito? Meron tayo poso dito. Poso? Baka naman may swimming pool para level up ng konti. Dito mas maganda, meron. May swimming pool kayo rito? Yan, sir. Dumbay, meron bang mga naliligong babae? Ngayon, sir, marami. Ngayon? Papunta na ako. Pero, sir, mag-iingat ka. Ako mag-ingat. Sila mag-ingat sa akin. Hanggang sa susunod pong linggo na darating, kung ako pa inyong makakapiling dito lang sa Agri TV. Hayop ang galing. Wow.